Welcome sa Kwentong GL. Mga kwento ng kilig, drama, at inspirasyon tungkol sa girls' love. This is a safe space kung saan ipinagdiriwang natin ang pagmamahalan anumang kasarian. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. Chapter 21. Tahimik akong lumabas ng pinto kasama siya. Wala akong pakialam kung nakita niya ako, pero wala na rin akong lakas para pakinggan pa ang kahit anumang sasabihin niya. Oh good, I was worried you guys bailed on us, sabi ni Ana nang makalabas kami. Umiti lang ako ng mahina. Akala ko na unahan ka ng sister ko, pabirong sabi ni Malia. In your dreams. Hindi nga ako magagalit kung iniwan mo ako para sa kanya, tawa ni Danica. She did, mahinang bulong ni Gray. Napatingin ako sa kanya, ramdam ko ang inis na unti-unting umaakyat. Ready na ang car, sabi ni Malia, sabay tingin kay Gray. Thank you, sagot ni Danica bago sila ni Rev ang unang naglakad palayo, kasunod sina Ana at Malia. Papalakad na sana ako nang bigla akong hinila pabalik ni Gray. Siya ba iyon? Tanong niya, may halong iritasyon ang boses. Hindi na mahalaga, Gray. Honestly, wala akong energy para sa ganitong usapan, sagot ko habang sinusubukan kong umalis. Well, Ariela, makikinig ka. Marami akong sasabihin. Mas hinila niya ako. Who is she? Mariin niyang tanong. Walang mahalaga para sa'yo. I'm asking one last time, Ariela. Who is she? Mas humigpit ang kapit niya sa pulso ko. Nasasaktan mo ako, Gray. Bitawan mo, sabi ko ng mariin. Are you with her? Anong nangyari sa atin? Nag-agree tayo na hindi makikipagkita sa iba, singhal niya. Things change, Gray. Halos 2 months akong wala. Nagbabago ang mga bagay. Hinila ko ang kamay ko palayo na pangiwi sa sakit. Are you sleeping with her? Mas tumalim ang boses niya. Hindi na mahalaga, Gray. Tumawa siya ng mapait, parang nasa gilid ng pagkawala ng kontrol. Of course you are. Of course you are. Tumaas ang boses niya. Ariela, you don't like women. Too pretty ka para sayangin iyan sa kanila, panlalait niya. Wait until marinig to ni Arman. Mawawala sa sarili iyon. Nasa hangganan na ako. Alam kong kung lalaban ako, wala siyang gagawin. Hindi siya ganoong klase ng tao. Kaya ko siyang i-challenge at hindi niya ako sasaktan. CJ. Sabihin mo. Don't care, Gray, balik ko. Sa tingin mo ba madali niyang tatanggapin to? Nandito ka para sa mission, hindi para makipaglaro. Lalo na sa mga babaeng tulad niya, galit niyang sabi habang mas hinihigpitan ang hawak sa braso ko. Ganito si Gray kapag galit, kitang-kita. May dahilan kung bakit siya ang muscle. Magaling siya sa kahit anong sitwasyon, pero kapag kinain siya ng galit, parang pula lang ang nakikita niya. Nag-away na kami ng ganito dati, halos 1 year ago, noong gusto kong i-explore ang identity ko, mas kilalanin ang sarili ko. Lagi niya akong pinipigilan. Lahat kailangan kong itago. At kapag nalaman niya, gulo na naman, sigaw, pagbato ng kung ano, tapos sorry, tapos parang okay na ulit ang lahat. At gaya ng isang tanga, tinanggap ko iyon sa bawat pagkakataon. So sabihin mo sa kanya, Gray. Don't care kung ano ang sasabihin niya. Not right now, anyway. Ano nang gagawin mo kapag nalaman niya? Na hindi mo ginagawa ang assignment mo. Inaasahan kanyang umuwi sa loob ng 1 month. Mas humigpit ang kapit niya. Damn it, Gray, nasasaktan mo ako, mas malakas kong sabi kaysa sa balak ko. Ella, puno na to, isang seat na lang ang natitira. Ikaw at ako na lang ang sasakay sa car ni Grio, boses ni Malia mula sa likod ng malapad na katawan ni Gray. Agad siyang bumitaw. Nanatili ang sakit sa braso ko habang humakbang siya palayo, napabuntong hininga. Nakasimangot pa rin ako. Oh, don't worry, I can always ride with every beautiful Ella, sabi ni Gray na may pilit ng ngiti. No, pumagit na si Malia, hinaharangan siya. Kami na lang ni Grio. Ayaw niya ng new people. Ikaw na lang maglakad. Walang puwang para sa pagtutol ang tono niya. Hinila ako ni Malia papunta sa isang car na hindi ko na malayang naghihintay. Ako ang unang sumakay at sa driver's seat, nakita ko si Grio at isa pang guard,
kalbo at mukhang halos hindi kasya sa upuan. Miss Wilkins, may marks ba? Tanong ni Grio sa malalim niyang boses habang isinasara ni Malia ang pinto. What? Tanong ko, nalito. Mga braso mo, Ella. Oh, wrists. Masakit ba? May marks ba? Linaw ni Malia. Binuksan ni Grio ang ilaw sa likod at tiningnan ako. Upper forehead and wrist, bulong niya. Humarap sa akin si Malia, puno ng pag-aalala ang mukha. Sasabihin ko kay Veronica. Huwag na. Enjoy dinner. Hihintayin siya ni Candela. Inutusan akong siguraduhin ang kaligtasan ni Miss Wilkins sa lahat ng oras. Boss orders, sabi ng kalbong guard. Sagot ni Malia bago umayos ng upo. Habang umaandar ang car, unti-unting humupa ang galit ko. Sino si Candela? Mahina kong tanong. Nona, kalmado niyang sagot. Mag-enjoy tayo tonight, may drinks, at ang best pasta na may alok ng Sicily. Huwag mong sasabihin sa nona ko na sinabi ko yan. Masaya to. Mas maganda ang dinner kaysa sa inaasahan ko. Grabe ang pasta, at nakatikim kami ng 4 na magkaibang wine bago pumili ng favorites namin. Maliit ang restaurant, pero sobrang sarap ng pagkain, yung klase na parang imposibleng gayahin, halatang ipinapasa sa bawat generation ang recipes. Okay, one more, tawa ni Rev. Ilang taon kayo nagsimulang mag-train sa lifestyle natin? Naglalaro kami ng drinking game, kung sino ang may pinakamataas na number, iinom ng wine. Mas nakakatawa kaysa sa inaasahan ko. Nakaupo ako sa pagitan ni Malia at Ana, habang nasa kabila sina Rev, Danica at Gray. Hindi magkalayo ang mga kamay ni Danica at Rev. Nakakatuwang makita silang masaya. Halos hindi kami nag-usap ni Gray buong gabi. Paulit-ulit siyang sumusubok, pero sinisigurado ni Malia na may distansya sa amin. 16, sabi ni Danica. 17, dagdag ko, kasabay ni Ana. 19, dramatikong buntong hininga ni Rev. 21, sabi ni Gray. Hindi pa rin nagsisimula, ngisi ni Malia. Agad kaming nagkasundo na siya ang iinom. Nag-vibrate ang phone ko sa hita ko. Arman, I'm calling in exactly 2 minutes. Bumagsak ang sikmura ko. Walang paraan para i-ignore siya. Kapag ginawa ko, may mangyayari. Hindi ko kayang isugal yon. Sinabi na ba ni Gray sa kanya, o coincidence lang? Nagpaalam ako para mag-care, huminto lang sa labas ng pinto. Eksaktong 2 minutes later, tumunog ang phone ko. Ella, malalim na boses ni Arman sa linya. Arman, mahina kong sagot. Good to hear your voice. Kumusta ang mission? Tanong niya. I'm making progress, kasinungalingan ko. Sa totoo lang, wala pa akong nagagawa. Maliban sa 1 meeting at isang halik kay Veronica, wala akong maipakita. That's good. Sabihin mo sa akin ang kailangan kong marinig para umangat tayo, matalim ang boses niya. Huminga ako ng malalim. Ariella, remember your end goal. Tandaan mo kung saan ang loyalties mo. Quartz, bulong ko. Exactly. Kaya huwag mong sirain to, gusto ko ng full report ng plans nila sa email ko next week. Tumaas ang boses niya, napaatras ako sa gulat. I'll make myself clear, Ariella. Yes, mahina kong sagot. Good. Naputol ang linya. Nanatili akong nakatayo, parang nagyelo. Hindi pa siya kailanman sumigaw noon. Pero ngayong gabi, ginawa niya. At kinatakutan ko iyon. Ayoko na sa mission na to. Tumawag siya, no, boses ni Rev ang nagpa-startle sa akin. Paano mo alam, tanong ko. Nabanggit ni Gray. At saka kilala kita, hindi ka umaalis sa isang masayang gabi, sagot niya. Rev, parang sobra na to. Then drop the mission. Sabihin mo kay Veronica bago pa niya malaman sa ibang paraan, sabi niya bago umalis. Napabuntong hininga ako at pumasok sa banyo, hinayaan ang malamig na tubig na dumaloy sa mga kamay ko, pinapakalma ang sarili. Bumukas ang pinto ng stall sa likod ko. Ella, andyan ka pala. Akala ko umalis ka na, sabi ni Ana, sinalubong ang tingin ko sa salamin. Chapter 22. Medyo natagalan lang dito, pilit kong tawa habang nagsasalita. Pinunasan ni Ana ang mga kamay niya at lumingalinga sa banyo. Kami lang dalawa ang naroon, maliban sa isang tao na matagal nang nakakulong sa stall sa dulo.
Hindi ako sigurado kung gaano karami ang pwede kong sabihin sa'yo sa phone, mahina niyang sabi habang inaayos ang buhok niya. Tungkol saan, tanong ko, litong-lito. Nawawalan na ng pasensya si Arman. Humarap siya ng buo sa akin. After mong mawala ng 2 weeks, sinabi niya sa amin kung ano ang next steps once magsimula na siyang makatanggap ng info mula sa iyo. Pero halos 2 months na at wala ka pang naibibigay. Ano ang? Nandito kami para tumulong. Sinugo niya kaming lahat para tumulong. Si Rev, dinidistract si Danica para makagalaw tayo sa attack schedule. Ako, makikipag-usap sa kahit sinong willing magsalita. At si Gray huminto siya sandali. Nandito siya para sa'yo. Para akong nawala ng boses sa sinabi niya. Kasama na natin ngayon si Kilian. Siya na ang pinakamalakas nating ali. Sa loob ng 2 weeks, may meeting siya kasama ang French at sasama rin ako. Kung magmamadali ka at maibibigay mo kay Arman ang gusto niya, pwede kang sumama sa akin. Parang umiikot ang ulo ko. Ang daming impormasyong bumagsak sabay-sabay. Alam ko ang tungkol sa French meeting, pero ang pagtalikod ni Arman sa pinakamalakas niyang ali. Hindi ko inasahan. Hindi pa ba sapat ang ginagamit niya ako? Ana, hindi ko maintindihan kung paano naging mas malaki ito kaysa sa akin. Bakit? Ella, nandito kami para tulungan ka, kaya huwag kang mag-alala. Kung nakilala mo na si Veronica, ituloy mo lang ang ginagawa mo. Kung hindi pa, hanapin mo siya at kumilos ka na, dahil inaasahan ka naming umuwi sa loob ng 1 month. Sawa na ako sa mga Italian na kumukuha ng lahat. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mas malaki ito kaysa sa akin. Hindi ganito ang misyon na pinapagawa sa isang tao lang. Hindi ito tungkol sa'yo, Ella, buntong hininga niya. Ang huling taong sinugo ni Arman sa misyon na to, namatay. Ang parents mo sana ang first choice niya, pero nag-retire sila ng maaga, kaya wala na ang best assassins namin. Kailangan naming pabagsakin si Veronica mula sa loob. Hindi mo ba nakikita yon? Nag-flush ang toilet sa likod namin. Muling naghilamos si Ana, pinunasan ang kamay at humarap sa akin. Bumalik ka na agad. Umorder si Danica ng sobrang laking dessert para sa ating lahat. Ngumiti siya bago umalis. Sakto, si Malia ang lumabas. Diretso niya akong tiningnan sa mata, tapos bumaba ang tingin sa mga kamay ko. Blue ang mga kamay mo, diretso niyang sabi. Init din. Bakit? Bakit mo ginagawa ang lahat ng to? Tanong niya, namumuo ang luha sa mga mata niya. Malia. Hindi sanay ang sister ko sa maraming tao. Hindi siya comfortable sa new faces. Pero ikaw gusto ka niya. Hihilingin ka niyang maging girlfriend niya tonight. Pinaghanda niya ako ng lahat, alam mo ba kung gaano kahirap kumuha ng firefly sa Sicily? Tapos ganito. Nanginig ang boses niya habang tumutulo ang luha. Nanlumo ako. Wala akong ideya. Ni minsan, hindi ko naisip na pwedeng mangyari ang ganoon sa amin ni Veronica. Pakiramdam ko, sobrang layo, sobrang komplikado. Nandito ako para sa isang mission, at ang pag-alis ko ay makakasakit sa kanya. Ayokong mangyari yon. Ako. Sabihin mo sa kanya. Lahat. Bawat impormasyong ibinigay mo kay Arman. Lahat ng sinabi mo sa kanya. At pagkatapos, sabihin mo rin sa kanya ang lahat ng narinig ko ngayon. Matigas ang boses niya. Nawala ang dating masayahin at magaan na si Malia. Mas mahalaga sa akin ang sister ko kaysa sa kahit ano. Mas pipiliin kong masaktan ang sarili ko kaysa may mangyari sa kanya. At alam kong gusto kanya, higit pa sa iniisip mo, at sinasaktan mo siya sa lahat ng paraan. Sorry talaga, Malia. Hindi ko akalaing aabot ako rito, lalo na ang magkaroon ng feelings para kay Veronica. Ang huling gusto ko ay saktan siya. Akala ko simpleng 1-month job lang to, hindi ko sinasadya ang makasakit ng kahit sino. Lalo na si Veronica. Ang pinaka hindi ka panipaniwala sa lahat, Ariela, ay naniniwala pa rin ako sa'yo. Napabuntong hininga siya. Kaya sabihin mo sa kanya. Lahat. Promise gagawin ko. Hindi ko na siya sasaktan pa. Kinaiinisan ko na good person pa rin ang tingin ko sa'yo. Bumuntong hininga siya bago umalis. Nanatili akong mag-isa sa banyo, punong-puno ng guilt. Hindi ko ginustong maging ganito.
Hindi ko ginustong mahulog para kay Veronica. Ayokong madamay sa lahat ng to, ayoko na ring ituloy pa ang kahit ano. Hindi na ako bumalik sa dinner. Sa halip, tuluyan akong umalis sa restaurant. Ihatid mo ako pauwi, sabi ko kay Grio. Tumango siya at nagmaneho ng tahimik. Sa buong biyahe, kinukuskus ko ang balat sa paligid ng mga kuko ko at walang tigil ang pag-uga ng tuhod ko. Alam ko na ang plano ni Veronica para tonight. Pero hindi ko siya pwedeng hayaan, hindi habang niloloko ko siya. Pagdating namin, bumaba ako ng car. Si Gray, aayusin na, sabi ni Grio sa malalim niyang boses. Umiling lang ako at pumasok. Sumakay ako ng elevator papunta sa floor ko at dumiretso sa room ko. Kung sasabihin ko kay Veronica ang lahat, kailangan kong maging handa sa kahit ano. Para sa akin, ibig sabihin nun ay ihanda ang pajamas ko sa kama at mag-iwan ng space para kay Kylo. Huminga ako ng malalim bago lumabas at bumalik sa elevator. Bakso soon, Bambina, boses ni Veronica mula sa likod habang palabas siya ng elevator. Aakyat na talaga ako, swear, sabi ko habang naglalakad pa rin. I know. Inakap niya ako at hinalikan ng marahan sa pisngi. Magkasama kaming pumasok sa elevator. Pinindot niya ang 9. Pagdating sa floor niya, mabilis kaming naglakad papunta sa room niya. Okay, come here, malumanay niyang sabi habang isinasara ang pinto. Maingat niyang hinawakan ang kamay ko at inakay ako papunta sa balcony. Gaya ng sinabi ni Malia, may 2 jars ng Firefly sa mesa. Veronica T. Huwag ka munang magsalita. Wala kang ideya sa sasabihin ko, kaya umupo ka. Mahinahon pero matatag ang boses niya. Veronica, ako. Bambina, umupo ka, marahan niyang sabi. Sinunod ko siya. Bumigat ang dibdib ko, parang alon ng guilt na umaakyat. Hindi ako magaling makisama sa new people at ginamit ko iyon bilang excuse. Pero totoo rin, panimula niya. Habang nagsasalita siya, bumilis ang tibok ng puso ko, nilamon ng kaba. Parang lumalabo ang paligid. Ariella, be mine? Will you be mine? Lumambot ang madilim niyang mga mata sa liwanag ng fireflies. Veronica ako. Okay lang. Alam ko. Veronica, gusto ko. Pero hindi pwede. Hindi nang may konsensya. Hindi habang nagsisinungaling ako. Sumakit ang puso ko sa bawat salita. Huminga siya ng malalim. Okay di. Nagsinungaling ako sa'yo, Veronica. Pero habang lumalalim, mas napagtanto kong mali ang ginagawa ko dahil hindi ko inasahang mararamdaman ko to para sa'yo. Ipaliwanag mo muna. Tapos tatanungin kita ulit. At ginawa ko. Sinabi ko ang lahat, si Arman, kung paano nagsimula at kung kailan ko napagtantong may feelings na ako para sa kanya. Hindi ko binanggit ang tungkol sa mga deal ni Arman kina Kilian at sa French. Mas malaking usapan iyon. Pagkatapos ko, nanatiling malumanay ang mukha niya, steady ang tingin. Sorry talaga, Veronica. Sobra. Dapat naging honest ako mula sa simula. Maiintindihan ko kung gusto mo akong umalis. Bambina, 2 months ka nang nandito. Ngayon mo lang sasabihin? Sorry talaga. Ramdam kong may nangyayari. Hindi ko lang inasahang ikaw yon. Sorry, Veronica. Inakap niya ako at hinalikan ng marahan ang mga kamay ko. Tinanong kita ulit, Bambina. Will you be mine? Chapter 23. Tinitigan ko muna siya sandali bago tuluyang sumagot. Yes, mahina kong sabi. Nagliwanag ang madidilim niyang mga mata. Tanong niya, habang unti-unting sumilay ang ngiti sa labi niya. Inilagay niya ang mga kamay niya sa bewang ko, hinihila ako palapit bago idikit ang isang banayad na halik sa labi ko. Inilapat ko ang mga braso ko sa liig niya, at nanatiling mabagal at marahan ang halik, parang isang tahimik na pangakong dumadaan sa pagitan namin. Bahagya siyang umatras, ang mga labi niya ay halos dumadampi pa rin sa akin. Bambina, pasok na tayo, bulong niya. Okay, mahina kong sagot. Madali niya akong inangat mula sa table ng park bench, mahigpit pero maingat ang pagkakayakap niya sa akin. Wait, paano yung fireflies? Tanong ko, kusang ibinalot ang mga binti ko sa biwang niya. Magliliwanag ang langit mamaya, Bambina, sabi niya, sabay halik ng marahan sa liig ko.
dahilan para kumalat ang init sa buong katawan ko. Binuhat niya ako papasok, diretso sa bedroom niya. Halos hindi ko na namalayan ang paligid, sobrang lunod ako sa sandaling iyon. Maingat niya akong inilapag sa kama, sabay sunod-sunod na marahang halik sa panga at leeg ko. Veronica, hingal kong bulong. Inangat niya ang ulo niya at sinalubong ang tingin ko. Hayaan mong ako ang maghubad ng dress mo tonight, malumanay niyang sabi. May init na kumalat sa dibdib ko. Okay, sagot ko. Hinawakan niya ang kamay ko at tinulungan akong tumayo. Nasa likod ko siya, dumaan ang mga kamay niya sa mga braso ko bago marahang ihulog ang straps ng dress ko mula sa balikat ko. Habang dahan-dahan niyang binubuksan ang zipper, hinalikan niya ang bahagi kung saan nagtatagpo ang lieg at balikat ko, dahilan para manginig ako. Bahagya kong itinagilid ang ulo ko, binibigyan siya ng mas malayang galaw, habang isang mahinang buntong hininga ang nakawala sa labi ko. Bumagsak ang dress ko sa paanan ko. Humarap ako sa kanya, hinayaang dumampi ang mga kamay ko sa kanya habang yakap niya ako. Dumaan ang tingin niya sa akin, at sapat na iyon para bumilis ang tibok ng puso ko. You are beautiful, Bambina, bulong niya. Naputol ang hininga ko nang hawakan niya ang mga kamay ko, inaakaya ko palapit. Binabalot ako ng init at presensya niya. Sa sandaling yon, wala nang iba pang mahalaga, tanging ang tahimik na intimacy naming dalawa, ang mga hindi binibigkas na emosyon, at ang paraan ng pagtingin niya sa akin na parang ako lang ang mahalaga sa buong mundo. Nasa yakap niya, napangiti ako ng marahan, pakiramdam ko ay ligtas, inaalagaan, at walang duda na sa kanya ako. Chapter 24. Magkatabi kaming nakahiga ni Veronica sa kama, magkadikit ang mga katawan namin. After 2.5 hours, pareho na kaming pagod. Ngayon, nakahiga lang kami, sinusubukang kumalma mula sa matinding emosyon ng gabi. Maluwag ang room niya, nakadecorate sa black at gold. Malinis na puti ang mga pader, may signature na lettered, isa likod ng pinto. Ang kama niya ay may black sheets at silk pillows, at may eleganteng black ottoman na may gold accents sa paanan. Bawat handle sa room ay kumikislap sa gold, nagbibigay ng pakiramdam ng luxury. Sa gilid ng kama, may malaking walk-in closet, at sa tapat namin ay ang private bathroom niya. Mahigpit niya akong niyakap, magkahalo ang mga binti namin habang marahang dumadaan ang mga daliri niya sa gilid ng katawan ko. Okay ka lang ba, Bambina? Malumanay niyang tanong. Okay lang, bulong ko, nakahilig ang ulo ko sa dibdib niya. Tonight, naging couple kami. Naibahagi ko sa kanya ang pinakamalaking sikreto ko mula nang dumating ako rito, at tinanggap pa rin niya ako. At kahit ganoon, marami pa rin akong kailangang sabihin. So tayo na talaga? Like, officially, tanong ko, may bahagyang ngiti sa labi ko. Bambina. Hinalikan niya ng marahan ang sentido ko. Sandali akong nag-alinlangan bago muling nagsalita. Alam mo na sinabi ko sa'yo na galing ako sa Amerika under complicated circumstances. Pero pakiramdam ko, may mga bagay pa rin na kailangan mong malaman. Pinagmasdan niya ako habang umangat ako, sumandal sa mga siko ko. Magkakabuhol pa rin ang mga binti namin habang ipinatong ko ang baba ko sa kanya. So sabihin mo, Bambina. Nandito ako, may ngiti niyang sabi. Huminga ako ng malalim at hinayaan kong lumabas ang lahat. Sinabi ko kung paano may kanya-kanyang purpose ang lahat dito, para pabagsakin ang saints mula sa loob. Kung paano nagtatrabaho si Arman kasama si Kilian. At kung paano alam na namin na may meeting si Kilian sa France sa loob ng 2 weeks, at kasama rin doon si Arman. Sinabi ko rin ang tungkol kay Rev at kung paano siya tumutulong kay Sausa, at kung paano niya ako hinikayat na magsabi ng totoo dahil malapit nang maging mas malala ang lahat. Biglang nanigas si Veronica. Bambina, tumigil ka muna, matigas niyang sabi, nakatutok ang tingin sa braso ko. Ako ba ang may gawa nito? Tanong niya, marahang hinahaplos ang mga pasa ko. Hindi niya iyon napansin kanina, marahil dahil sa madilim na ilaw. Pero ngayon, kitang-kita na. Ariela, may pasa ka, mahina niyang sabi. Napangiwi ako ng bahagya sa hapdi at napuno ako ng hiya. Hindi ikaw, mabilis kong sagot. Dumilim ang tingin niya. Kung hindi ako, sino? Mariin niyang tanong. Umupo ako, kusang inilapit ang pulso ko sa katawan ko. Pero napansin niya. Ariela, ang wrist mo, bulong niya. Malambot pa rin ang boses niya, pero may pagbabago sa ekspresyon niya, hindi ko mabasa. Galit ba?
Hinawakan niya ang mga kamay ko. Bambina, kailangan mong sabihin sa akin kung sino ang gumawa nito. Nag-alinlangan ako. Wala ako. Ayaw ko ng kasinungalingan, Bambina. Napabuntong hininga ako. Si Gray. Nagalit siya kanina dahil nakita niya tayo. May history kami, pero tapos na yon mula nang dumating ako rito. Hindi niya tinanggap ng maayos at siguro natapos sa hiya ang boses ko. Tumigas ang mukha ni Veronica. Walang siguro. Halika rito. Hinila niya ako sa yakap niya. Second time na to today, bulong niya sa buhok ko. Promise you, hahawakan namin to. Hindi mo kailangan. Okay lang ako. Mawawala rin to in 1 week, bulong ko. No, we will handle it, mariin niyang sabi. At promise ko sa'yo, magiging okay ka. Hinalikan niya ang ulo ko, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam ako ng tunay na seguridad. Bumilis ang tibok ng puso ko habang mas hinigpitan niya ang yakap. Sandali kaming nanatiling tahimik, paminsan-minsan ay nagpapalitan ng munting halik. Kahit lumamig ang hangin sa labas, mainit pa rin ako sa mga bisig niya. Nabasag ang katahimikan nang tumunog ang phone niya. Kinuha niya ito at sinilip ang pangalan sa screen. Sorry, Bambina, sabi niya bago sagutin ang tawag. Hindi mabasa ang mukha niya habang nakikinig. Walang sinabi bago niya biglang ibinaba ang tawag. Okay lang ba? Tanong ko. Agad lumambot ang tingin niya sa akin. Kailangan kong umalis. Bumagsak ang dibdib ko. Bakit? Tumayo siya at mabilis na naglakad sa room. Sorry, amor. Babalik ako agad, okay? Dito ka lang. Gamitin mo kahit ano, pangako niya habang kinukuha ang briefs at bra. Oh, okay. Sandali siyang nawala sa wardrobe at bumalik na naka-black button-up at dress pants. Tinupi niya ang manggas hanggang siko at itinali ang buhok sa isang mahigpit na bun. Here, amor. Inabot niya sa akin ang black shorts at oversized white shirt. Pajamas, sabi niya sa paos niyang boses. Kailan ka babalik? Mahina kong tanong. Hindi matagal, less than 4 hours. Tumango ako. Okay. Good. Maligo ka, gamitin mo lahat ng kailangan mo. May extra toothbrush sa ilalim ng sink sa kaliwa, sabi niya bago ako halikan sa labi. Okay, bulong ko, bahagyang namula. Muli niya akong hinalikan bago tuluyang umalis. Nanatili akong nakaupo, tinitingnan ang mga damit na iniwan niya sa akin, ramdam ang kakaibang init sa dibdib ko. Napangiti ako bago pumasok sa banyo niya. Malaki ito, black marble ang sahig at counters na may gold accents, katulad ng bedroom niya. May 2 sink at malalaking salamin. Ang bathtub ay freestanding, malapit sa bintana na may tanawing city lights. Pero ang pinaka nakakuha ng pansin ko ay ang shower, malaki, elegant, may 3 shower heads. Binuksan ko ang rainfall shower at pumasok ng uminit na ang singaw. Amoy roses ang hangin habang ginagamit ko ang body wash niya. Nang mag-shampoo ako, naamoy ko ang coconut scent. Pagkatapos, nagbihis ako gamit ang patsamas na binigay niya, nagsipilyo at bumalik sa kama. Pumikit ako, hinayaang balutin ako ng amoy niya, hanggang sa unti-unti akong dalawin ng antok. Chapter 25 S.A.C. ni Veronica. Iniwan ko si Ariela sa itaas matapos akong makatanggap ng tawag mula kay Francisco, isa sa mga high-ranking guards ng bahay. Sinabi niya na may naghihintay sa akin sa stanza 5 at dumating na raw ang nona ko. Kailangan kong mag-ayos ng meeting para bukas kasama ang main team ko para makabuo ng maayos na plano, isang planong sisiguraduhin ang kaligtasan ng Sicily at ng mga tao ko. Pero sa ngayon, alam kong tungkol ito kay Gray ang tawag. Kailangan niyang managot sa pananakit niya kay Ariela. Hindi ako pumapayag na mailalabag sa loob ng bahay ko at lalabas ng walang kapalit. Ang nona ko ay isa sa pinakakinatatakutang mafia women na buhay. Nag-retire siya nang mag-21 ang mama ko para hayaan itong mamuno, pero hanggang ngayon, mabigat pa rin ang pangalan niya. Kahit ngayon, mas takot pa rin ang mga tao sa kanya kaysa kanino man. Si Candela ang kumokontrol sa halos buong Europe ng mag-isa. Wala siyang right-hand person dahil para sa kanya, ang tiwala ay isang liability. Hawak niya ang Spain, Portugal, Greece, Albania, Belgium at Cyprus.
Ang paraan niya ng pag-alis sa mga kalaban ay kasing creative ng pagiging ruthless, death, UV allergy, poison, pati carbon monoxide gas. Madalas niyang sinasabi na masyado ng simple ang modern assassinations, isang baril lang, tapos na. Para sa kanya, ang kamatayan ay isang art. Ang nona ko ang mismong kahulugan ng death, UY 1,000 paper cuts. Walang may gusto sa kanya, at isa siyang force na hindi basta-basta minamaliit. Pagdating ko sa lower levels, halos kakalabas ko pa lang ng elevator nang pigilan ako ni Grio. Boss, it's the American, mahina niyang sabi. Which one? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Grayson Poulman. Physical violence inflicted on Miss Wilkins. Sinimulan na nina Francisco at Alzaro, gaya ng utos mo. Sa sandaling marinig ko iyon, iisa lang ang pumasok sa isip ko, siguraduhing maramdaman ni Grayson ang parehong sakit na ipinadama niya kay Ariela. Diretso akong naglakad papunta sa pinto ng stanza 5. Sa loob, nakaupo si Grayson sa isang upuan, may nakasinding ilaw lang sa itaas niya, at may blindfold ang mga mata. May dugong tumutulo mula sa kanyang basag na labi at sugat sa pisngi. Handang-handa ang silid para sa negosyo, isang mesa na may mga armas, mga bote ng rubbing alcohol at vodka. 4 na guards, kasama si Grio, ang nakapwesto sa bawat sulok, at ang nona ko ay nakatayo sa harap niya, gaya ng dati, dominante at walang takot. Naka-black-heeled boots siya, leather pants, at fitted na long-sleeve top. Ang silver hair niya ay maayos na nakabun. Maaaring 71 na siya, pero dala niya ang otoridad ng isang taong mas bata pa. Gaya ng dati kapag magkasama kaming humahawak ng negosyo, hindi siya ang nona ko, siya si Candela. Veronica, alisin mo ang blindfold, malamig niyang utos. Sinunod ko siya. Nang matanggal ang tela sa mata ni Grayson, napasinghap siya. What the hell is wrong with you Italians? Bulalas niya, halatang lutang pa. Hindi ka pwedeng magsalita, singit ni Candela, matalim ang boses. Sino ba kayo? At ikaw, anong ginagawa ko dito? Git niya, pabigat ang paghinga. Kung sino ako, hindi mo na kailangang malaman, sagot ko habang kumukuha ng kutsilyo sa mesa at hinihila ang isang stool para umupo sa harap niya. Isa kang marahas na tao, di ba? Tanong ko, pinaikot-ikot ang kutsilyo sa mga daliri ko. Hindi ko alam ang sinasabi mo, hingal niyang sagot. Ayoko ng sinungaling. Aminin mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo, ulit niya. Unti-unting naubos ang pasensya ko. Isa pang beses. Sinabi ko na, hindi ko alam ang sinasabi mo, sigaw niya. Walang alinlangan, ibinaon ko ang kutsilyo sa hita niya, sapat para umagos ang dugo. Napuno ng sigaw niya ang silid pero walang kumilos. Subukan mo ulit. Bakit mo siya sinisigawan? Tanong ko habang bahagyang hinihila ang kutsilyo. Ikaw, napangiwi siya nang bunutin ko ang talim. Ariela, she's sleeping with you. Hindi naman pala mahirap, di ba? Sabi ko habang inilapag ang kutsilyo at kinukuha ang rubbing alcohol. Binuhusan ko ang sugat niya ng sagana. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya habang sinusunog ng alkohol ang laman. Makinig ka, hindi ko sinasadya na saktan siya, pakiusap niya. Galit lang ako. Hihingi ako ng sorry, pakawalan niyo lang ako. Tumawa ng malamig si Candela. Isang foolish man. Hindi ko sinadyang saktan siya, swear, iyak niya. Lumapit si Candela. Move! Lumayo ako habang kinuha niya ang kutsilyong ginamit ko kanina at walang pag-aalin lang ang hiniwa ang upper arms niya. Pagkatapos, kinuha niya ang handgun, kinasa ito, at inilapag sa mesa, habang patuloy siyang sumisigaw ng tulong na hindi kailanman darating. Pinagbuhatan mo ng kamay ang isang babae dahil tumanggi siya sa iyo. Pathetic, spit niya bago lumingon kay Grio para sa maikling usapan. Hindi ko sinadya, girlfriend ko siya, pagsisinungaling ni Grayson, dahilan para tumaas ang kilay ko. Ayoko sa mga sinungaling. Walang babala, hiniwa ko muli ang sugat niyang pisngi. Sinabi ko na sayo, ayoko ng lies. Umuwal siya sa sakit habang tinatanggal ni Grio ang tali sa kanang kamay niya at itinaas iyon. Kinuha ni Candela ang baril, tinutok at pinaputok. Tumagos ang bala sa palad niya at napuno ng sigaw ang silid. Consider yourself lucky, malamig kong sabi habang inilapag ang kutsilyo at naghugas ng kamay bago lumabas ng silid kasama si Candela. Paglabas namin, biglang lumambot ang aura ng nona ko.
Veronica, kamusta ka? Tanong niya bago ako yakapin, isa sa mga bihira niyang warm hugs. Mabuti ako, Nona, sagot ko, niyakap siya pabalik. Sinipat niya ako na may smirk. Humuhusay ka. Mas ruthless sa tuwing nakikita kita. Higit pa sa mama mo. Napatawa ako. Anak mo rin naman siya. Exactly. Kaya pwede kong sabihin. Pero aaminin ko, dinala ni Martina ang pamilyang ito sa mas mataas na antas kaysa sa pinangarap ko. Nakagawa siya ng mga deals na gusto ko sanang nagawa ko rin. Sabi ko, may halong pride ang ngiti. At itong Ariella Wilkins. Bago siya. Paano? Binili ko siya, diretsong sagot ko. Ayoko man ng ganoong wording, iyon ang totoo. Sad, mula sa Americans? Yes. Tesoro, sino siya sa'yo? Tanong ng nona ko habang sumasakay kami ng elevator. Sa unang pagkakataon, nasabi ko iyon ng buong pride. Hindi ko na kailangang magtago o magtayo ng pader sa pagitan namin. Girlfriend ko siya, casual kong sagot. Lumambot ang ekspresyon ni Candela. Veronica, may girlfriend ka? Bakit hindi ko alam? Masaya ako para sa'yo. Kailangan ko siyang makilala. Siguro bukas ng umaga. Late na. Then I expect to see her at breakfast. Sabi niya na may ngiti nang makarating kami sa main floor. Pagpasok namin, nasa couch si Malia at agad lumapit sa kanya ang nona ko. Kumaway ako bilang good night at bumalik sa kwarto ko. Mahimbing na natutulog si Ariella, nakakalat ang blonde hair niya sa unan. Napangiti ako bago pumasok sa shower. Pagkatapos maghanda para matulog, humiga ako sa tabi niya. Halos agad siyang gumalaw, niyakap ako at ipinatong ang ulo sa dibdib ko. Ang tagal mo, mahinang bulong niya, antok pa ang boses. Sorry, amore, bulong ko rin, sabay halik sa noo niya. Okay lang, bulong niya habang mas lalong lumalapit. Mahigpit ko siyang niyakap hanggang sa pareho kaming tuluyang makatulog. Chapter 26 ni Ariella. Nagising ako at napansin na wala si Veronica sa tabi ko. Pero malinaw kong naaalala na nakatulog ako sa kanyang mga bisig. Medyo kakaiba iyon, bihira akong makatulog ng mahimbing nang wala ang init niya sa paligid ko. Hi love, bati ko habang papalapit siya sa akin. Nakaslick na black suit siya at bumagsak ang buhok niya sa likod. Pagdulas niya ng blazer, umupo siya sa tabi ko ng mahinahon at eleganteng kilos. Did you sleep well? Tanong niya, may bahid ng pagka-husky ang boses mula sa natitirang antok. I did. But you wake up too early, banat ko, halatang nagbibiro. Every day's an early day, bambina. Hinaplos niya ang labi ko ng mahinang halik. If Nona is here, and she wants us to join her for breakfast. Nabanggit ni Malia ang pagdating ng nona niya, pero hindi ko iyon gaanong pinansin noon. Ngayon, ramdam ko na, hindi basta babae ang lola niya, isa siya sa pinakakinatatakutang figura sa underworld. Oh! Pinisil ko ang labi, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. We don't have to go, sabi ni Veronica ng mahinahon, iniabot ang kamay niya sa hita ko para magbigay ng comfort. We could go out and have breakfast somewhere in the city instead. No, it's okay. We can have breakfast here. Veronica, Nona is wondering what, oh, hi, Ella, biglang pumasok si Malia. Hi, mahinang bati ko. I'll let her know you'll be out in a minute, ngumiti si Malia bago lumabas. Pagkawala niya, napatawa ako ng mahina. Sa kabila ng kapangyarihan at nakakatakot na reputasyon ng pamilya, sobrang close sila. Sa labas tinitingnan, hindi mo akalain na sila ang namumuno sa isa sa pinakamakapangyarihang crime syndicate. We really don't have to, amor, sabi ni Veronica ng mahina. We can always slip away and have a quiet morning. No, it's okay, tiniyak ko sa kanya. Medyo kinakabahan lang ako na makasama ang isang taong sobrang kinatatakutan. Bambina, 2 buwan ka ng kasama ko. Huwag kang mahiya ngayon. Ngumiti siya bago humaplos ng mahabang halik sa labi ko. Bigla kong naalala ang isang bagay. Hindi ako nagdala ng damit dito at kailangan kong i-check si Kylo. Kailangan kong bumaba sandali. Okay, sabi niya, hinahalikan ang pisngi ko habang pareho kaming tumatayo. Oh, pwede mo rin isuot ang damit ko at maghahanda tayo para sa breakfast together. Napatawa ako.
Ang clingy mo. Hindi ako clingy. Gusto ko lang ang presence mo, itinama niya, may halo ng seryoso at playful ng ngiti. Malaki ang kaibahan. Sure thing, baby. Hinaplos ko ulit ang labi niya. I'll be back in 30 minutes. Lumabas ako ng kwarto, nakapajamas pa rin. Paglabas ko, tinawag ako ni Malia. Ella. Hi, Lia, bati ko. Where are you going? I need to check on Kylo, grab some clothes, and basically get myself together. I'll come with you, masayang sagot niya, isinama ang braso ko sa kanya. Bumaba kami ng elevator papunta sa kwarto ko, kung saan excited na sinalubong kami ni Kylo. Biglang bumuhos ang guilt, iniwan ko siya mag-isa buong gabi. I shouldn't have left him alone, buntong hininga ko. He's okay. Maybe tonight, you can bring him up, suhestyon ni Malia habang nakaupo sa kama ko, habang nagra-rummage ako sa wardrobe. Lumamig ang October, kaya kailangan ko ng damit na warm pero hindi mabigat. Matapos pumili, pumunta ako sa banyo para sa skincare at toothbrush habang naglalaro si Malia kay Kylo at nakikipag-usap sa akin sa door. Pinili ko ang cherry red top at dark wash jeans, sinabay sa white Nike Air Force Ones. Ipinulupot ko ang buhok sabon, iniwan ang ilang strands sa mukha, tapos naglagay ng light makeup at silver jewelry. Ella, you do realize it's just breakfast, right? Tawa ni Malia habang tumatayo. I know, I just want to be prepared for anything, shrug ko. If you say so, di. Lumabas kami, kasama si Kylo na nagtatrot sa tabi namin. Are you sure can bring him up? Tanong ko, medyo nag-aalangan. Yes. Nona has a thing for puppies. Mama might have an issue with it, but since her mother's here, it's a solved problem. Tumawa siya at tumawa rin ako. Umakyat kami at biglang nanumbalik ang kaba. Nakilala ko na ang mga magulang ni Veronica dati, pero sa casual na paraan lang. Ito ay iba, ito ay actual meal kasama nila. Nakatayo si Veronica sa living room kasama ang ama niya, nag-uusap. Bambina, bati niya, may ngiti. Hindi ko na pinigilan, diretso akong pumasok sa bukas niyang mga bisig. Hi, mahina kong sabi habang humaplos siya ng halik sa labi ko. Tinutunton ko, hindi ako tatagal. Lesat, shortest half hour of SY life, biro niya. Ella, it's nice to see you again, bati ni Lorenzo nang may mainit na ngiti. You too, Lorenzo, ngiti ko rin. Dapat pumunta na tayo sa kitchen bago isipin nila na nag-run off tayo sa city, tawa niya, nag-lead sa amin. Are you sure I want to do this, Bambina? We can still sneak out for breakfast and gelato before the meeting, bulong ni Veronica. Veronica, if you want gelato, I will make you gelato, sagot ng isang boses mula sa likod namin. Lumiko ako, medyo nagulat, at nakita ang isang mas matandang babae. Hindi siya mukhang luma, pero halata ang silver hair. Naka-blue jeans siya, white floral top at white shoes. May warm smile, at neatly nakatago ang buhok sa likod ng tenga. So ito ang babaeng kinatatakutan ng lahat. Honestly, mas mukhang tipong nagbibigay ng cookies tuwing Sunday morning at nagbabasa sa araw sa labas. Sweetheart, is this the girlfriend? Tanong niya kay Veronica na may malapad na ngiti. Lumiko ako at nakita si Veronica na bahagyang tumango. Hinawakan niya ang kamay ko at hinawakan ko rin pabalik. Bella, hello. I'm Candela, Veronica and Malia's nona. Come, everyone in this house is so stingy when it comes to food. Niyakap niya ako at hinatak ng mahinahon pasulong, pinakawalan ko ang kamay ni Veronica. Tumawa si Veronica habang ako'y pinangungunahan. What's your name, dear? Tanong ni Candela. Ariella. Everyone calls me Ella, ngiti ko. Lovely to meet you. And this little one is yours? Tanong niya kay Kylo. Yeah, his name is Kylo. Paano natatakot ang tao sa kanya? Ang bait niya. I'll make sure he gets something to eat this morning too. Pinangungunahan niya kami sa kitchen, kung saan bumati ako sa lahat. Hinawakan uli ni Veronica ang kamay ko habang umupo kami. Puno ang table ng pagkain, pancakes, eggs, sari-saring fresh fruit. Pinili ko ang pancakes at fruit, hindi masyadong fan ng eggs. We have meeting in 3 hours. I want you both there, pahayag ni Candela, may init sa boses. Mama.
Martina, there are things I need to discuss. While everything is going smoothly here, this American situation doesn't sit right with me, sabi niya, at huminto ang tibok ng puso ko. Tumingin si Malia sa akin, at hinawakan ni Veronica ng bahagya ang kamay ko. How about we enjoy breakfast without discussing business, suggestion ni Lorenzo. Yes, but have feeling Arman is up to something, bulong ni Candela. Twice in the last 15 years. The man wants something. Ano man ito, ramdam ko, hindi ako lalabas ng ligtas mula rito. Chapter 27. Ni Ariela. Lumipas ang ilang oras matapos ang breakfast, pero dumating ang 3 o'clock ng sobrang bilis. Sobrang bilis. Nangangatal ang mga kamay ko habang nakaupo sa tabi ni Veronica sa malaking boardroom, napapalibutan ni Negrio, Alessandro, Enzo, 2 guards pa, Oscar, Martina, at syempre, si Candela. Hinawakan ni Veronica ang kamay ko, pinipigilan akong sobra-sobrang mag-fidget. What's the current situation with the Americans? Tanong ni Candela. Pinisil ko ng mas mahigpit ang kamay ni Veronica. Arman is pulling the same stunt he did 15 years ago, tiyak na sagot ni Veronica. Pinanood ko ang pagbabago sa mukha ni Candela. Sa simula, neutral siya, pero mabilis na napaitim ang ekspresyon niya, parang may na-realize. Hindi ako handa sa sasabihin niya. Veronica, I know you know who it is. I want them in stanza 5 in 20 minutes, malamig niyang sabi. Pagkatapos, kay Martina, dagdag niya, inform Arman that his man has died of a heart attack. Pumintig ang puso ko. Candela, malumanay na sabi ni Veronica, hinahaplos pa rin ang kamay ko gamit ang thumb niya. Sir. Ariela is the person, sabi ni Veronica nang may kumpiyansa, mahigpit ang hawak sa nanginginig kong kamay. Pinako ako ng tingin ni Candela at sa sandaling iyon, naintindihan ko kung bakit kinatatakutan siya ng mga tao. Matalim ang mata niya, puno ng ruthless calculation. Bago pa man may masabi, sumingit si Martina. Before we jump to conclusions, she came clean. She hasn't given him any information. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Candela, kahit saglit lang. Alright, sabi niya, isinubo ang dila sa loob ng pisngi. Tapos, nakatingin diretso sa akin, iniutos, tell me everything. Ibinahagi ko ang lahat ng alam ko, mula sa pagdating ko rito hanggang sa nangyari kagabi. Nang matapos ako, nagpalipat-lipat ang tingin niya sa akin, kay Veronica, at kay Martina. We need you to get inside that meeting with Killian and Arman, sabi niya sa wakas. We've been working on it, but there's no way to get Oscar or Michael in, dagdag ni Enzo. I'll handle that. Your priority is getting Ella in. She's the key. I want Arman to believe she's working for him. Draw up false information and ensure she leaves in 2 weeks. Umupo siya nang nakabalik sa chair, nakalapat ang mga kamay sa lap. Candela. Parehong tugon at lahat ay tumayo para umalis. Nang kami ni Veronica ay umatras, hinarang kami ni Candela. Pagkatapos umalis ng iba, lumingon siya sa akin. Ella, I like you. You're the first girlfriend Dive Bambina has had. I want to trust you and believe you have no further ties to the Quartz. Mas malumanay ang tono niya, pero ramdam ang edge ng authority. I swear, I don't. I have no intention of going back, mahina kong sabi. Good. Then you'll get the tattoo, and you need to learn how to use a gun. Nag-alinlangan ako. Don't mind the tattoo, but don't think can. That's not negotiable, matindi niyang sagot. Going in with Killian is dangerous. I don't want anything to happen to you. Ibaba ko ang tingin at simpleng tumango. Good. I'll see you both at dinner. At umalis siya sa boardroom. Tahimik kaming nakaupo ni Veronica sandali. Palagi kong tinanggihan ang paggamit ng baril. Lalaban ako kung kinakailangan pero ang gun? Hindi iyon linya na gusto kong tawirin. Alam kong bahagi iyon ng mundo nila. Lahat sa mafia may dala, hindi dapat malaking issue. Pero ayokong matapos tulad ng mga magulang ko. Assassin sila at assassin ay pinaputukan. Ayokong may makakita sa akin tulad ng nakita ko sa kanila. It'll be okay, Bambina, pinawi ni Veronica ang kaba ko. Pinisil ang kamay ko bago hinaplos ang soft kiss sa temple ko.
I know. Tumayo ako, sumunod siya, hindi iniiwan ang kamay ko. Habang papunta kami sa elevator, sabi ko, I need to take Kylo for a walk. I'll come with you, alok niya. I usually go with Danica, it's kind of easy way to distress, ngiti ko. Yumakap siya sa aking waist, hinila ako ng mas malapit. Napangiti ako, butterflies na parang naglalaro sa tiyan ko. Or I could come with you, biro niya. You have work to do, love. Tumawa ako habang hinahalikan niya ang pisngi ko. Yes, but I could still come with you. You can come. Umiti ako, hinaplos ang labi niya. And you say you're not clingy. I'm not, pangangatwiran niya habang umaabot kami sa kwarto ko. Kinuha ko si Kylo at lumabas kami ng magkasama. Mas matagal kaming naglakad kaysa sa plano at pagbalik namin madilim na. Saka lang namin napagtanto na late na kami sa dinner. Ayokong masaktan pa si Candela ng higit sa kailangan. Masarap ang dinner. Sweet si Candela, gaya ng sa umaga. Nakakabigla kung paano isang warm na tao ay may reputasyon na sobrang ruthless. Muling natulog ako sa kwarto ni Veronica, pero hindi dahil obligasyon, ayoko lang umalis. Nakakakomportable ang matulog sa bisig niya, isang bagay na hindi ko alam na kailangan ko. Nakapatong sa kanya, nakadapa ang ulo ko sa dibdib niya, pinahintulutan ang sarili kong namnamin ang sandali. We'll go to the gun range tomorrow, bulong niya, hinahaplos ang likod ko. Veronica, I don't think it's necessary. I'll take as many self-defense classes as you want, but don't want to pick up a gun. Bambina, Candela has a point. Going in unprepared isn't an option. As I don't want anything to happen to you. I wouldn't be unprepared. I'd just go in without one. What if the meeting goes badly and you get shot? Tanong niya ng mahinahon. Tama siya. Alam ko iyon. Pero hindi pa ako handa. Biglang naalala ko ang isang alaala. 9 years old pa ako, nakatayo sa tabi ng hospital bed ng nanay ko. Mommy, you can wake up now. Maybe if you wake up, Daddy will wake up too. Umiiyak ako, mahigpit ang hawak sa malamig niyang kamay. Please, Mommy. The doctor said it's okay to wake up now. I miss you. Bumalik ako sa kasalukuyan dahil sa boses ni Veronica. You wouldn't have to use it, Bambina. It's just in case. Tumingin ako sa kanya. I won't have to touch one again. After this? Not after this, pangako niya. Fine. Thank you. Hinaplos niya ang labi ko ng malumanay at inilagay ko ang ulo ko sa dibdib niya, pinikit ang mga mata. Kahit sa edad na 24, nakatatak pa rin sa isip ko ang alaala ng pagkabata ko. Hindi ko hahayaang may makakita sa akin na ganoon. Hindi tulad ng nakita ko sa kanila. Chapter 28. Maagang umalis kami ni Veronica papunta sa gun range. Habang nagmamaneho, nanginginig ang mga kamay ko. Takot ako. Ayokong gawin ito pero alam kong kailangan. May punto si Veronica kahapon. Paano kung pumalya ang meeting at may naglabas ng baril? Ano ngayon? Tumayo lang ba ako doon at hayaan akong barilin? Iniwan si Veronica at lahat ng tao sa Sicily na marinig na ako'y nakahiga sa bingit ng kamatayan. Hindi ko pwedeng hayaan iyon. Just a few hours, Bambina. We'll take it slow and easy today, malumanay na sabi ni Veronica bago niya ako hinalikan sa red light. Okay, bulong ko. Pagdating namin, hinawakan niya ang kamay ko habang pumapasok. Tahimik at maaliwalas ang reception. Kung hindi lang sa sign sa labas, hinding-hindi mo akalaing gun range ito. Veronica, bati ng lalaking nasa counter, may ngiti. Elias, cool na sagot ni Veronica. You know, when you said you were coming, didn't think you'd actually show up. It's been a while, wika niya. It has. I haven't needed the practice, sagot ni Veronica. And this is. You hardly ever bring people here. Elias turned to me, friendly na ngiti. She's gorgeous. What's your name? Ella, malumanay kong sagot. Tumango siya. Should I put Vince down again? Tanong niya kay Veronica. Maliit na pagtango ang sagot niya bago niya ibigay ang set ng susi. I'll see you in 4 hours, sabi ni Elias, at tumango si Veronica bago niya ako pinamunuan sa hallway.
Naglakad kami sa ilang kwarto hanggang sa huling isa. Binuksan ni Veronica ang pinto at hinintay akong pumasok. Maluwang ang room, may display ng halos 15 baril sa wall. 2 target ang nakatayo at may white line sa floor, may table sa likod. Nakakabawas ng kaba ang mismong pagpasok sa room. "Here you go, Bambina," sabi ni Veronica, iniabot sa akin ang earmuffs at protective glasses. "Thanks," sagot ko. "Do you want to choose one?" tanong niya, nagturo sa mga firearms sa wall. Tiningnan ko ang iba't ibang size. Gusto ko ng maliit, madaling itago, just in case. "That one," sabi ko, nagturo sa maliit na handgun sa bottom row. "A good choice." "One of the favorites," ngumiti siya, kinuha ito. "Love, you have a favorite kind of gun?" tanong ko habang lumalapit. "Only the ones I'm good with." "This one was a first, and it's still one of a preferred choices," paliwanag niya, inilagay muna sa table bago muli kinuha. "Small but powerful in the right hands." Iniabot niya sa akin, nakatayo sa likod ko habang tinitignan ko. Mas mabigat ito kaysa inaasahan ko. Lumapit ako sa shooting section. "Okay, first of all, both hands on the gun when shooting." "I thought it only took one hand," sabi ko. "Not yet. That takes more strength than you think," mahinahong paliwanag niya. "Right," ngiti ko sa kanya. "Make sure your feet are a good distance apart for balance." "It gets easier over time," utos niya, ginabayan ang paa ko gamit ang kanya. "Veronica," sabi ko, kasing seryoso ng kaya ko, pero may ngiti. "I haven't done anything, Bambina," ngiti niya. Napangiti ako at umiling. "Two hands on the gun." Hawak ko na pareho. "Good girl," bulong niya sa tenga ko, nag-init ang pisngi ko. "Wrap your right thumb around the grip and rest your left thumb on top. Your index finger should be on the trigger, and the rest of your left hand should wrap firmly around the gun. Aim for the stomach, it's the easiest target," gabay niya. "Like your hands on mine," biro ko, tumawa siya, niyakap ang kamay ko, mas tumunaw ang katawan ko sa hiya. "Jokes later, amor," bulong niya bago hinalikan sa ilalim ng tenga ko at isinabit ang earmuffs. "Can you hear me?" tanong niya. Tumango ako. "Good." Nakatayo siya sa likod ko, hawak pa rin ang kamay ko. "When you're ready, pull the trigger." Huminga ako ng malalim, pinapahupa ang kaba bago subukan, pero nag-atubili. "Deep breath, amor." "When you're ready," mahinahong sabi ni Veronica. Huminga ako at pinindot ang trigger. Umalingaungaw ang muffled bang, bahagya akong natulak pabalik. Tiningnan ko ang target, hindi sa tiyan, bahagya sa taas, malapit sa dibdib. Tinanggal ni Veronica ang earmuffs. "Not bad, Bambina. Let's try again. This time, with a little more confidence." "Is it always this raw?" tanong ko. "No, it gets easier. I think we'll stick with this one, it suits you," sagot niya, muli nakatayo sa likod ko. "Ears, Bambina," paalala niya, isinabit muli ang earmuffs. "Right." Tumawa ako, handa na ulit. Pagkalipas ng 4 hours, umuwi kami. May 1 oras kami bago ang meeting ni Veronica kay Sousa at Bose, leader ng Hungarian Mafia. Pinagdesisyonan din naming kunin ang tattoo ko ngayon para hindi na pag-usapan pa ni Candela sa susunod. Kinuha ko ang signature SE at cross sa forearm. Habang naglalaro ako kay Kylo sa kwarto, nainitan ako. Nasa meeting si Veronica, bumalik na si Malia sa Rome para sa uni, at out si Danica kasama si Rev, hindi ko pwedeng sagabalin iyon. May kumatok sa pinto. "Come in," tawag ko, nakaupo habang nakahiga si Kylo. Pumasok si Anna, kasunod si Gray. "Hey Ella," bati ni Anna. "We're thinking of heading into town. Please say you'll come. I can't spend another day alone with him," biro niya, tumatawa. Tumingin ako kay Gray, hindi man lang tumingin sa akin. Mukhang inis siya, may bandaged na kamay. "Oh your little boyfriend over here got into trouble in the city. Apparently, they beat him black and blue." "Like, how does that even happen?" biro niya kay Gray. "You're literally the muscle of our group." Napakunot ako. Boyfriend. May girlfriend ako, si Veronica, na malaki na ang pwesto sa puso ko. Pinigil kong tumawa.
Anyway, do you want to come? Please say yes, Ella, paghingi ni Ana. Ella not, shrug ko. Bored na ako at walang tao sa bahay. Yay! Okay, let's go, umiti siya. Kinuha ko ang shoes ko, ibinigay kay Damien si Kylo, at umalis kami ni Ana at Gray. Naglibot kami ng 2 oras sa city, gelato, coffee, at pastries ang kasama. Should we grab lunch? Tanong ni Ana. Yeah, sure, sagot ko. Great, I'm going to use the bathroom. Be right back, sabi niya, lumakad palayo. Naiwan kaming 2 ni Gray. This is because of her, you know, mura niya, itinaas ang bandaged hand. Huminga ako. Malayo pa ang usapan namin. Chapter 29. Dumating ang ball ng mas mabilis kaysa sa inaasahan namin. Excited ako. Ang nakaraang linggo ay puno ng mga bagay na hindi ko inakala na mararanasan ko. Mas madalas na akong nagsi-self-defense classes, at mas naging madali na ang hawakan ang baril. Nakaya ko na ring tamaan ang target ng ilang beses nang hindi tumutulong si Veronica, at sobrang satisfying iyon. Ngunit ngayon, may buong week pa bago ako umalis, at hindi iyon nakakatanggal ng kaba. Nagpa-prepare kami ni Malia at Danica. Inanyayahan namin si Ana, pero mas gusto niyang mag-isa. Ang mga dresses na pinili namin ay napakaganda. Ang annual ball ang isang gabi sa lahat ng mafia events na hindi kami required magsuot ng kulay ng aming organization. Ang suot ko ay simple pero eleganteng red satin dress, may thigh-high slit sa right leg. Ang buhok ko ay half-up, half-down bun, may maliliit na red flower pins. Pinili ko ang bold makeup, darker eyeshadow at enhanced lips. Si Danica ay naka-blue dress na may semi-sweetheart neckline at matching slit sa right leg. Buhok niya ay down, may 2 blue clips para hawakan ang ilang strands, nagbibigay ng soft, half-up, half-down look. Si Malia ay naka-black dress, deep V-neck, slit hanggang mid-thigh. Ang dark hair niya ay sleek ponytail at dramatic ang eyeshadow. Dahil masquerade ball ito, kailangan namin ng masks. Si Malia at ako ay black, si Danica cream-colored. Wow, we look amazing, sabi ni Malia habang tinitingnan namin ang sarili sa malaking mirror sa living room. I think we chose the perfect colors, dagdag ni Danica. I agree, sagot ko. Papunta na kami sa door nang marinig ko si Veronica at napangiti ako. We'll meet you downstairs, sabi ni Malia, may knowing grin bago umalis kasama si Danica. Siyaw, Bambina, bati ni Veronica nang lumiko ako sa kanya. Hi, love, malumanay kong sagot. Hindi siya nakadress para sa event, black jeans at fitted black shirt lang siya. Parang hindi siya handa na dumalo. You're not dressed, sabi ko, maliit ang pout, habang niyakap niya ako. I'm not going, simple niyang sagot. Napangisi ako sa confusion. Siya ang host. What? Don't usually go, paliwanag niya. But, Veronica, you're hosting it, paliwanag ko. That's true. So how can you not show up to your own event? It's easy, I'll stay up here, wait for you, and get some work done in the meantime, she smirked. Nag-roll eye ako. Nakakatawa. Paano niya mai-host ang over 300 guests nang hindi nag-a-appear? Bambina, those eyes, she warned playfully. I can't believe you're not coming, bulong ko, inislide ang kamay ko sa arms niya. That means I'll have to dance with strangers all night. Now you're catching on, biro niya. That just makes me want to come back up here faster, sabi ko ng dramatic. No, you don't. You have to stay until the last dance, sabi niya, insistente. Really? It's a matter of courtesy, Bambina, smirk niya. You'll be fine, I promise. Pindot niya ng soft kiss sa lips ko. I know, bulong ko, sinuklian ang kiss bago umalis sa kanyang yakap. Nagpaalam ako at nag-elevator pababa. Pagdating sa ballroom, sinilip ko ang room para sa familiar faces. Nakita ko si Gray at Ana, pero ayokong makisama kay Gray, kaya iniiwasan ko sila. Red suits you, sabi ng boses sa tabi ko. Lumiko ako, medyo nagulat. Long brown hair ang babae, striking green eyes sa likod ng mask light blue dress, mas matangkad sa akin, pero bahagyang mas mababa kay Veronica. May tattoo sa left collarbone. Pardon easy forwardness, extend niya ang kamay. I'm Sierra.
Pamilyar ang pangalan pero hindi ko ma-place. Ella, sagot ko, shaky handshake with polite smile. That's a lovely name, mainit niyang sabi. Thank you, sagot ko. Most of the house knows about you give now, but thought it was best to introduce myself properly, dagdag niya. Really, medyo nagulat ako. You're dating our boss, it's hard to miss, she chuckled, at tumawa rin ako. Would you care for a dance? Tanong niya at pumayag ako. Sumayaw at nagkwentuhan kami, pero hindi ko maiwasang nami-miss si Veronica. As don't like that Veronica never shows up to these events, sabi ko habang papalayo kami ng dance floor, papunta sa bar, may champagne sa kamay. What do you mean? Tanong niya, puzzled. She told me she doesn't attend these things. She prefers to stay away. Nagpaos si Sierra bago sumagot. That's odd. She always shows up, at least in some unexpected way, wika niya, sipping her drink. At least, she used to when was with her. Tumutok ang mga tenga ko. What do you mean? Tanong ko maingat. Veronica is the ex, sabi niya, umingiti. Pero ako tense. I'm guessing Gisay your expression that you two haven't talked much about past relationships, observation niya. We have, nagsinungaling ako, tinatago ang surprise. Ang totoo, si Veronica at ako ay nag-usap lang tungkol kay April. Good. I was worried you'd hate me all of a sudden, she chuckled, at pinilit kong bumiti. The rotation dances are about to begin. Would you like to join? Tanong ni Sierra. Sure, ngiti ko, bumalik kami sa dance floor. Habang nagro-rotate ang partners, unang sumayaw ako sa member ng Hungarian Mafia, tapos sa isa mula Amerika. Ngunit nang mag-shift muli ang partners, na-shock ako. Miss me, Bambina. Veronica's voice purred. Hindi ko alam na nandyan siya. Naka-stunning strapless dress with sweetheart neckline siya, long hair flowing effortlessly. Ang dress ay perfect na nagpapakita ng kanyang tatuos. You came, tanong ko, surprised. I always do, sabi niya bago pinindot ng soft kiss ang lips ko. But you said you don't attend these events, paalala ko. I'm always here, people just don't recognize me, she smirked. And you're in a dress. You look incredible, sabi ko, napapapula ang pisngi. She chuckled. Grazie, Bambina. Sumayaw pa kami ng konti bago nag-rotate muli. Ayokong sumunod, pero kailangan, at nag-regret agad ako ng mas-talk kay Gray. You look lovely, Ella, malumanay niyang sabi. Thank you, flat ang sagot ko. Have you thought more about what I said? Tanong niya. No, Gray. I'm not coming back, sabi ko, sinubukang lumayo. Hinarap niya ako, biglang sumakit ang braso ko. Ariella, come home. Italy doesn't deserve you like we do, come home, baby, bulong niya, hinila ako palapit. Nagsikap akong makalaya. Gray, please stop. You're hurting me, hinihiling ko. Ang gabi ay napakasaya hanggang ngayon. Dinala niya ako sa madilim na hallway, kamay niya raw. Frozen ako, hindi makagalaw. Pagkatapos, isang mababa at harsh na boses ang pumutol sa dilim. Grayson. Move away from her. Chapter 30. Veronica's essay. Grayson, what pleasure to see you again. Nahuli ko ang lalaking ito habang hawak ang aking girlfriend. Alam kong dapat ay nandyan ako sa tabi niya. Dapat ay sumama ako pababa kasama niya sa halip na maghintay ng matagal sa itaas. Pagkatapos niyang dalhin si Ariella pabalik sa aking kwarto, tinulungan ko siyang magbihis ng pajamas at dahan-dahang tinanggal ang kanyang makeup. Ayaw niyang magsalita, kaya hinalikan ko siya ng malumanay bago ako bumaba. May isip ng iba, base sa nangyari ngayong gabi, tapos na ako sa madali ang consequences. Pero kailangan bayaran ng lalaking ito ang ginawa niya. Naglakad ako pababa sa pinakamababang bahagi ng Eden, kung saan naghihintay na ang nanay ko. Delay am I here? Mababa niyang tanong. Hindi ako nag-atubili. Kinuha ko ang baril, incock, at tumingin diretso sa kanyang mga mata. Because I don't let offenders walk away unscathed in my house, malamig kong sabi. Who are you? Sigaw niya, sinusubukang makalaya sa hawak ng mga guards ko. I'm Veronica. It's best you know my name before I pull this trigger. Napansin ko ang pagkilala sa kanyang mukha, narinig na niya ako.
Listen, I'm sorry. Didn't know any better. I was intoxicated and... You can make all the excuses you want, but they mean nothing to me, malamig kong tugon. I'll make it up to her. Please, just don't do this. Nakiusap siya. Goodbye, patag ko, bago ako nagpull ng trigger. Tumama ang bala sa kanyang kaliwang baga at bumagsak siya sa lupa. Sinabi ko sa mga guards ko na dalhin siya sa pig farm pagkatapos niyang maubos ang dugo. Lumakad ako palayo ng walang pagsisisi. You did the right thing, tesoro, sabi ng nanay ko. I know. I should have done it a long time ago, sagot ko habang naglalakad kami pabalik pataas. Dumiretso ako kay Ariela na nakahiga sa aking kama. Mabilis kong tinanggal ang dress at makeup, nagbihis ng patsamas at sumama sa tabi niya. Yumuko siya sa aking mga braso at hinawakan ko siya ng mahigpit, naglalagay ng malumanay na halik sa kanyang noo. Is he gone? Tahimik niyang tanong sa aking balat. Yes, Bambina. He's gone. Hinaplos ko ang kanyang likod habang mas dumikit siya sa akin. I'm sorry, Veronica, bulong niya. Napataas ang kilay ko sa pagkalito. Bakit siya humihingi ng tawad? Why are you sorry, Bambina? As don't even know Gavai, let him walk off with me. I don't know Gavai. Don't apologize for something that wasn't your fault. What he did or tried to do was on him, not you, matatag kong paliwanag. But still walk away with him, bulong niya. That wasn't your fault. Dahan-dahan kong ibinalik ang kanyang mukha sa aking harapan. I know, malumanay niyang sagot. Good. Now, we should get some sleep. Tomorrow is a new day. Hinawakan ko siya ng mahigpit. Good night, Bambina. Good night, Veronica. Nakatabi siya sa aking dibdib at nagsettle kami sa katahimikan, parehong natutulog. O sa akin, halos ganoon. Ngunit, hinila ako ng kanyang boses pabalik. Veronica, who's Sierra? Tanong ni Ariela, itinaas ang ulo. Napalunok ako sa pangalan. Hindi iyon ang inaasahan kong marinig. Sa akin, medyo nakakainis ang pangalan na iyon. Sierra, tanong ko, naghihintay ng paliwanag. I met her at the ball. We danced and she told me she was your ex. Tumango ako, pinoproseso ang impormasyon. Hindi siya ex ko. Kami ni Sierra ay involved noon pero hindi kami magkasama. Palaging may ibang tao sa paligid. Siya ay constant, kaibigan na maaasahan, kasama sa energy overload, pero hindi siya akin at ako rin ay hindi kanya. Ganun lang talaga. Is she? Tanong ni Ariela, nakatingin sa akin. She isn't, Bambina, sagot ko ng totoo. Oh, okay. I was just caught off guard when she said that. Bumalik ang ulo niya sa aking dibdib. Don't worry, Bambina. Hinaplos ko siya at hinalikan ng malumanay bago muling humiga. Sa wakas, parehong nakatulog kami. She is not going in without Oscar or Michael, matatag kong sabi sa boardroom kinabukasan ng umaga. There's no other way to do this without Sierra. We've tried every possible entry. There's no space left for either of them, argumento ni Enzo. Naiirita ako. Dapat bukas palang aalis si Ariela papuntang France. Pinaplano namin siyang samahan ni Ana na naniniwala pa rin na misyon ang dahilan ng pagpunta niya. Handa na si Arman tanggapin siya. Nasa edge na ako at hindi nakakatulong ang kakulangan ng team sa pag-secure kay Oscar. Boss, there's no other option but to let her go with Sierra, sabi ni Alessandro sa tabi ko. There isn't, Enzo agreed. Huminga ako ng malalim. Fine. But want Alessandro to go along with 3 full bodyguard teams. That we can do discreetly, sagot ni Enzo habang nagtatype sa laptop. Napakahusay na ni Ariela sa baril. Precise ang aim, steady ang galaw. Dapat ay kampante ako, pero hindi. Natapos ang meeting, umakyat ako sa taas. Hindi pa rin umalis si Ariela sa mga araw na iyon. Sa mga araw na hindi ko pinapansin ang pag-alis niya, nananatili siya. Sa mga araw na gusto kong manatili siya, siya ay aalis. Mula nang makasama ko siya, marami ang nagbago. Siya ang init sa malamig kong mundo. Para bang matagal akong nasa snow at siya ang araw. Pinapahalagahan ko ang gabi na nakayakap siya sa akin,
Ang mga sandali na niyayakap niya ako ng walang dahilan. Lahat ay bago, hindi nakakatakot, pero tama ang pakiramdam. Malamig na nang makarating ako sa taas, bandang siyamzik na. "You're back earlier than I expected," sabi niya, nakaupo sa kama. "The meeting ended sooner than I thought," sagot ko, papalapit sa kanya. Nirap niya ang mga braso niya sa lig ko, at hinaplos ko ang lips niya, malumanay at mabagal. Niikot ang mga kamay ko sa waist niya, hinila siya ng mas malapit. Ang simula ay malumanay, pero naging mainit, isang desperate na passion. Isang tahimik at satisfied na buntong hininga ang lumabas sa kanyang labi habang lumipat ang mga daliri niya mula sa lig ko sa shirt. Medyo nag-atubili siya, pisngi Rosas. "Veronica," nauntog ang hininga niya. "Bambina," bulong ko, tumitingin sa kanyang mga mata. "Touch me," bulong niya. "I'm leaving tomorrow. I want you to make me feel like this is the last time you'll ever see me." May apoy sa kanyang tingin, isang apoy na handa kong apulahin. "Is that what you want, Bambina?" tanong ko, kamay ko dumula sa likod ng kanyang leg. "Yes, Veronica." At sinigurado kong ibigay sa kanya ang eksaktong gusto niya. Thanks for listening to today's story. Hope you enjoyed the story of love, kilig, and inspiration. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. See you sa susunod na kwento.